Oh, real talk tayo dito, walang personalan, 'di ba? 'Yan. So ngayon mga kaibigan, mapunta na tayo sa topic na gustong-gusto ng lahat, mga kaibigan, na inaabangan po ng lahat, 'no? Eto na mga kaibigan, ang impeachment ni Vice President Sara Duterte na inaabangan po nating lahat. Ang sabi po ni VP Sara, inakusahan po niya ang House of the Representative na fishing expedition daw, ang sabi niya, no? Sabi niya, ito ha, sabi po, Sara Duterte accuses House of fishing expedition versus her. Yan po ang sabi ni Sara, ha? So sabi pa niya, ito po, Vice President Sara Duterte on Friday accused members of the House of Representatives of conducting a fishing expedition, saying their recent efforts to gather additional records for the impeachment complaints against her only showed there was no solid evidence to support the case. Mali po doon si Sara. Mali po siya doon. Kasi mga kaibigan, katulad na lang nung bank records. Alam naman natin na merong bank secrecy law. So natural lang na ang ipipresenta mo at the beginning ay yung mga Xerox copy, yung mga, kumbaga yung mga ano, yung hindi mga original, no? Ganun lang ang ipipresenta mo. Kasi nga, meron tayong bank secrecy law, no? At karamihan pa nga yan, mga kaibigan, hindi mo nga pwedeng i-present o ipakita yung mga account numbers or ano, no? Ganyan yan kasi bank secrecy law nga talaga. Pero ang ginagawa po, no, mga kaibigan, nitong house, itong prosecution, ang ginagawa po mga kaibigan ay ipapasumpi na nga, no, yung mga dokumento. Kasi dahil nga merong ebidensya, merong corroborative evidences, merong sworn testimony, merong mga records, no, bank records, at merong testimony na nangyari, mga kaibigan, no, na may mga tao na nagsasabi na talagang involved sila doon, inutusan sila, etc., etc. So, nandoon ang ebidensya. Kaya nga, kailangan na ipasumpi na, no, yung mga dokumento para makita talaga yung mga totoo na dokumento kung talagang totoo yung mga sinasabi. Yun yung mga kaibigan eh. So, ang sa atin dito, bakit natatakot si Sara Duterte? Dahil meron siyang tinatago? Kasi mga kaibigan, hindi ka naman matatakot kung wala kang tinatago, di ba? Yan. So ito pa, saying their recent efforts to gather additional records. Siyempre, mag-gather talaga ng additional records kasi yung pinipresenta lang naman doon sa titingin, no, yung tiningnan nila kung ito ay sufficient in substance, yung mga prinisenta lang naman doon ay yung mga general information, no, yung mga impormasyon na hindi masyadong sensitive kasi nga meron tayong mga bank secrecy law, no. So, yung talagang ebidensya na talaga na talagang bongga ng mga ebidensya, diyan na yan ginagawa sa hearing, no, sa trial na mismo. Yan nga yung pagpapasumpi na ng mga dokumento. Katulad na lang ng pagpapasumpi na ng kanyang SALN, no, mga kaibigan. At yung kanyang mga bank records, yung sinasabi ni Senator Trillanes na mga joint accounts nila ni dating Pangulong Duterte na nilalagakan daw ng mga drug money, no? So yun po yun mga kaibigan. So nakikita natin na parang takot na 'tong si Vice President Sara Duterte. So bakit ka matatakot? Kung wala ka namang ginagawang masama, bakit ka natatakot, 'di ba? Yun lang yan mga kaibigan eh. Natatakot siya dahil meron siyang ginagawang or ginawang masama. Real talk lang, no? So eto pa, Duterte issued a statement after Akbayan Representative Chel Jokno asked the House Committee on Justice to take custody of her alleged bagman, Madriaga. O, kita mo mga kaibigan, and subpoena the documents, he said,
could help determine whether there were sufficient ground to impeach her. O kita niyo mga kaibigan, takot siya. Takot siya. Kasi unang-una mga kaibigan, kung totoo yung sinasabi niya na hindi niya kilala si Madriaga, at kung totoo yung sinasabi niya na walang sufficient na ebidensya laban sa kanya, 'di ba dapat papayagan niya, "O sige tingnan niyo na lahat 'yan." O magpirma pa siya dapat ng waiver, "O tingnan niyo na lahat 'yan, wala akong pakialam. Tutal kaya ko namang i-debunk, tutal kaya ko namang depensahan ang sarili ko." Gano'n dapat. Pero hindi niya 'yan magawa dahil alam niya na meron talaga siyang ginawa na kabalbalan at alam niya na kapag naisumpina yung mga dokumento at yung kanyang cellphone na 3 mga kaibigan at na-scrutinize 'yan, makikita doon yung mga call logs, exchange of messages, at yung mga videos at yung mga pictures na kasama sila ni Madriaga. So, mabubuko ang lahat ng mga kalokohan ni Vice President Sara Duterte at mabubuko siya mga kaibigan, malalaman ng buong mundo at finish na siya. Finish na. Hindi na siya makakatakbo sa darating na eleksyon kapag siya ay na-impeach. Kaya takot na takot siya mga kababayan. Biruin mo ha, wala daw ebidensya, sabi niya ha. Wala daw sufficient evidence pero nag-hire ng 16 na mga dekalibre na mga lawyers. Kung talagang totoo yung sinasabi mo na walang sufficient evidence, bakit ka nag-hire ng 16 na mga dekalibre na mga lawyers? My gulay, Fortune, Narvasa, Salazar at iba pa, mga dekalibre. Ang sabi ko nga, pag titingnan mo guys, aba makakapagtanong ka talaga, saan kukunin? Ang dami naman nilang pera pambayad ng mga dekalibre na mga lawyers. Na eto guys ha, eto ha, yung regular lawyer, yung sasabihin natin na isang lawyer na hindi naman dekalibre, yung regular lang, simple lang, wala pa masyadong naipanalo, hindi pa masyadong sikat. Hindi katulad sa mga Fortuna, Basa, Salazar, law firm na mga sikat na, no? So, guys, no, kung titingnan natin, mahina na diyan yung 300,000 acceptance fee pa lang. O, di ba? Mahina na yun. Eh, paano ito? Itong mga lawyer niya, 16 yan at mga dekalibre yan. O, pagpalagay na natin, sige, kunwari lang ha, nasa 500,000. 500,000 acceptance fee. O, ilan yan? 16. 16 sila. So, 500,000, kunwari lang ha. O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 million agad. Tama ba? 8 million agad guys. Acceptance fee lang ng mga lawyers na 'to. Oh, kung hindi ako nagkakamali, mga kaibigan, kasi alam ko mga dekalibre na mga lawyers, mahina na diyan ang 500,000 acceptance fee. Tapos yung ano pa, yung 'pag ongoing na yung mga hearing, magkano ang monthly niyan? Oh, pagdating sa lawyers guys, iba-iba kasi yung kanilang ano, meron silang mga, kumbaga may mga pinipirmahan sila diyan na, anong tawag dun, yung kasunduan nila, na, yung iba 'no, yung mga medyo medyo mga hindi pa masyadong famous, tsaka mga maliliit pa lang 'no, na mga lawyer, mga monthly 'yan, monthly. Pero 'pag yung mga malalaki, mga firm, minsan ano 'yan guys, mga annual, ganyan 'no, depende sa pag-ano ng kaso, yung duration ng kaso. Minsan naman meron talagang mga lawyer na magbabayad kapag tapos na yung case, 'no? Iba-iba yung ano niyan, yung kanilang usapan diyan, pagdating sa lawyering, 'no? Pero yung mga hindi masyadong, kilala na mga lawyer, na yung mga simpleng lawyer lang, kadalasan monthly, monthly sila naniningil, 'no? Pero yung palagay ko yung mga Narvasa, mga Fortune, 'no, mga grabe mga dekalibre yan, baka maningil yan after ng case na. Yan yung mga kaibigan, 'no? So, kita niyo ha, saan kukunin? Saan kukunin yan? Meron pa silang Kaufman, 150?
million per month. Pagkatapos yung SALN ni Sara, 88 lang, 88 million, SALN ni Duterte, 33 million. Saan nila kukunin yun? 'Di ba? So mag-iisip ka talaga eh, saan nila kukunin yun? Kaya mga kaibigan, dito sa impeachment, malalaman natin kung saan kinukuha ni VP Sara Duterte ang mga kaperahan na pambayad. Siyempre guys, lalabas yan dyan eh, no? Sa impeachment. Kasi mabubuklat, no? Yung kanilang mga bank accounts, mga kaibigan, no? So 16 na mga dekalibreng lawyers ni Vice President Sara Duterte. Grabe mga kaibigan, 16 talaga, no? So eto nga guys, kung makikita natin, no, si VP Sara Duterte ay talagang haggard na, talagang stress na at ginagawa na niya lahat ng paraan para mapigilan lang itong si Ramil Madriaga, mga kaibigan, no? Sa pagte-testify. Kita niyo naman, oh, nag-ano siya guys, ah, ang sabi, tinry na i-bribe itong si Ramil, no? Si Ramil Madriaga ay tinry na i-bribe, mga kaibigan, no? So, ayan po guys, no? Ah, saglit guys ha. Meron lang akong i-message, very important lang. Sabihin ko lang na kasi nag, ang schedule ko ay nagkapatong-patong din. Dali message ko lang. Yan. Nagkapatong-patong din. Yan. Yan, okay. Yan. So, naano ko na yan. Yan. Nagkapatong-patong kasi guys yung schedule ko. So, meron 8 PM, meron akong Zoom, no? 8 PM. Yan. Okay. So, mga kaibigan, no, mapunta na tayo sa ating susunod na topic. Yan. Okay, yan. So, susunod po nating topic ay related pa rin, no? Dito sa kay VP Sara Duterte. Yan, chats, bank transfers, link Madriaga to VP Sara security aid lawyer. Yan mga kaibigan, alam niyo ba? Basahin natin guys ha. Ano to? Merong nadiskubre guys, no? May nadiskubre. Sabi dito, the lawyer of Ramil Madriaga, the detained potential impeachment witness on Friday, said they had recovered text messages and screenshots that supposedly showed a personal connection between his client and individuals within Vice President Sara Duterte's security circle. Nako, so meaning to say, totoo nga ang sinasabi ni Madriaga, no? Lawyer Raymond Palad said the materials recovered 3 years ago included text messages between Madriaga and Duterte. Allah! And Duterte's former security officer, Colonel Dennis Nolasco. Naku, patay! Mga kaibigan, yari! Di ba ito yung Nolasco na yan? Ayan, di ba, isa yan sa lumabas doon sa investigasyon nung last year sa Committee on Good Governance. Tapos yan din yung sinasabi ni Madriaga. OMG, nagko-corroborate po yung sinasabi ni Madriaga doon sa naging hearing last year sa Committee on Good Governance. So meaning to say mga kaibigan, talagang totoo yung sinasabi ni Madriaga tungkol kay Sara Duterte. Nako, booking talaga. So ito pa mga kaibigan ha, ito, yun nga, Duterte's former security officer, Colonel Dennis Nolasco, as well as bank and digital payment account details that his team verified. OMG! Lagot na talaga si VP Sara Duterte, no? So he said
These digital transactions and communications would support Madriaga's claim that he had direct dealings with the Vice President's security team. Naku, mga 3 years ago, mga 3 days ago lang namin nakuha yung text messages na yon na talagang nag-uusap si Nolasco at Madriaga. So, hindi maitatanggi, magkakilala yung dalawa. Palad said in an interview on Billionaire News Channel. So sabi pa dito sabi ni Palad, the text conversations dated back to 2022 and 2023 and included casual exchanges about the activities and expenses. Oh my gulay! Di ba ito yung time na nawawala yung pera, yung confidential funds na ginastos ng parang bula. Ito yun, 2022, 2023. No? So, sabi pa dito guys, he added that the screenshots were provided by Madriaga's relatives who had access to the saved messages from the detainee's Facebook Messenger account. Naku, naloko na. Talagang huling-huli na talaga si Sara Duterte, no? Duterte had earlier denied having any connection with Madriaga. Yan, deny ka. Ngayon, buko-buko ka. Yan mga kaibigan, no? So, nag-claim po itong si Duterte, si Sara, na hindi daw niya kilala. Pero mga kaibigan, si Madriaga po ay pinakilala ng tatay niya, si dating Pangulong Duterte. Siya po ang nagpakilala dito kay Sara Duterte. At mula noon ay naging maganda na po ang relation no, ni Sara at saka ni Madriaga. Si Madriaga na po ang palaging inuutusan nitong si Sara Duterte. No? So to verify the authenticity of the bank accounts mentioned in the messages, Palad said he personally attempted small transactions to the bank and digital payment details allegedly shared by Nolasco with Madriaga to confirm they were active. OMG, huli ka ngayon. Ako, huling-huli ngayon si Sara Duterte. Ayan, grabe mga kaibigan, hindi na talaga siya ngayon makakapag-deny dahil eto na, huling-huli na siya sa kanyang mga kasinungalingan. O, di ba? O, ah, file-file pa siya ng kaso, perjury daw. Pero eto, naglalabasan ang mga nagsusumigaw na mga ebidensya laban sa kanya. O, di ba? O, ano kayo ngayon? O, mga DDS, ano na, kaya pa ba? Kaya pa ba ng mga DDS? O, di ba? Ang hirap ipagtanggol. Ang hirap ipagtanggol ng inyong idolo na si Sara Duterte. Di ba? Ang hirap ipagtanggol, di ba? O, ano, mahirap ipagtanggol. O. So, mga kaibigan eto, bago tayo magpaalam, meron lang po akong ipapakita sa inyo na video, no? Dito sa akin na papakita ko lang sa inyo 'to. Video ito ni dating Pangulong Duterte. Video po ni dating Pangulong Duterte. Bisaya. Bisaya to guys na. Iyan ko na lang sa inyo Bisaya ito Ito pong sa video po na to. Ito po yung nakipag-meet siya nakipag-meet po siya sa mga DDS. At dito po sinabi po niya dito na aalis na siya, maaga siyang aalis kasi merong gustong makipag-usap sa kanya. At patungkol daw ito mga kaibigan sa distab, patungkol sa pagpapatalsik kay President Marcos Jr. At ang sabi niya,
Gusto rin daw makausap sina Pulong, sina Baste, pero, titingnan pa kung may time. Si Sara Duterte daw nakausap na. So, meaning to say nakausap na ng mga tao na 'yan na na makakasama 'no, sa distab etong si Sara Duterte. At dito mga kaibigan 'no, sa video na 'to, nag-iwan po siya ng pera sa mga DDS. At ang sabi po niya, maliit lang na pera, hindi makakabili ng bahay, pangbili lang daw ng shabu. Kumating lalamunan ko. So, pambili lang daw ng shabu. Yan po, yan po ang sinabi ni dating Pangulong Duterte. So, mga kaibigan, kanya pong, tino-tolerate ang paggamit ng illegal na substances. Kakulango.